adlaw ang aming nga nasaluan. Pilay na kami ka ama, di kami nagpagpakumaba. Because me, di pa nagdayaw mo kinta, panamitan mo kinta ama, napagkapagkin mi ama na amin, awan maramidan mi na awan kapin, amin, ada-kada kami kat nagkapon ama kinta. So, agyaman kami, itinay tingal daw, kung palubusang ama, nga tipan nakabalin mo, kung marik namin, palubusang nga tipan nakabalin mo ama, kung ikay nga maingin nga dayawin na ka, kung pasyagan na ka ama, itinay tingal daw. Kung anyaman lagi ti makita nga lakad, itigyan ni, gawat at may kakamidunagan ni Ate, sustak mo, maingin ni ama nga dayawin na ka, maingin ni nga itantanong na ka, itinay tingal daw ama, kung agyaman ka ni, itas mga titunggal na isa, bilisyonan, nagiti amin nga aramidan ni, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, kantaan tayo pa? Ako'y magpupurin. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon.
panangidayo, yung panangidayo, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Yan, good morning sa ating lahat. So, yung mga nandito ng Sunday, yan, ang tinatay ni Ate Lizelle ay ang pagtitiwala sa ating Diyos. Related din ngayon sa ating topic, yung parang ito, sabi niya dito, ang karanasan ni Naaman sa Diyos. Yan. So, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang karanasan sa buhay. Diba? Depende sa kung saan tayo kabilang na lahi, ano yung pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Pero madalas yung karanasan natin, yun ang humubog sa ating pagkatao, di ba? Tama ba? Hindi. Yan ang humubog sa ating pagkatao kung sino tayo ngayon dahil dala ng ating karanasan. Pero madalas kasi yung karanasan natin sa tao lang. Wala tayong karanasan sa Diyos. Kaya sa umagang ito, makikita natin sa buhay ni Naaman ano ang nangyari sa kanya nung naranasan niya ang ating Diyos sa kanyang buhay. Ayan, mababasa natin yan sa 2 Hari, chapter 5, verse 1 to 27. Pero hindi natin lahat babasahin dahil mahaba. Maaari niyo siyang basahin sa inyong mga tahanan at sa kanya-kanyang mga Biblia ninyo pag uwi niyo sa tahanan. Magbabasa lang tayo ng ilang talata sa Biblia. Ayan, so basahin natin sa 2 Hari, chapter 5, verse 1. Gano'n pala. Sabi niya dito, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na pinalugdan ng hari, pagkat matabang siya, makapangyarihan, at pinapagtubayan ni Yahweh. Kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y itongin, siya ay si Naaman. So, si Naaman ay isa siyang mataas na pinuno ng hukbo. Kumbaga ay nasanay siya, marami siyang karanasan sa pagiging isang kawal o sa kanilang kapanahunan ay sundalo. Ayun din sa ating kapanahunan, ang pagiging sundalo ay hindi gano'n kadali. Ano? Ang bumili na lang ng combat, magkano sa yung combat? Bumili na lang ng uniform. Ay mas lalo pag bumili ka ng baril. So, hindi gano'n kadali ang naranasan ni Naaman. Marami siyang pinagdaanan, lalo pat sabi niya roon na mataas ang kanyang posisyon. Ayan, sabi niya doon na pinapaboran siya ng hari, gusto siya ng hari. Pero meron akong nais dito na makita ninyo, sabi niya dito, hindi pa niya nararanasan ang ating Diyos dito. Pero sabi niya dito na pinapatnubayan na siya. Ibig sabihin sa lahat ng ating karanasan sa buhay, bagamat minsan ay hindi natin naakalala ang ating Diyos. Sa lahat ng ating pinapagdaanan, nandun pa rin yung pabor niya sa atin. Lagi pa yun yan tayong sinasamahan, kagaya ni Naaman dito. Pero meron siyang problema. Ano kayang problema ni Naaman? Ayan, siya ay may sakit na ketong. Ayan, so, papag-aralan natin ano bang sakit ng ketong para makita natin yan. So, mababasa ninyo dyan, sabi niya, ang ketong na tinatawag ay ating Hansen's disease ay isang kalabak na nakakawang sakit at pangunahing nakaka-apekto sa balat. So yung sakit pala ng ketong parang yung sakit na nagdaan noong 2020, yung sinasabi natin COVID na hirap kang huminga. Sabi na rin dito ay may upper respiratory tract, mga nervyos sa paligid at mga mata. Hindi lang sakit sa balat, mahihirapan ka din huminga. Mararanasan mo yung pagsakit sa lalamunan, sa dibdib, at pwedeng maglabo yung mga mata. Ganun pala yung ketong. Saka yung ketong na sakit ay nakakahawa. Kaya noon pagka may ketong ka, nung kapanahunan nila, hinihiwalay ka talaga, hindi ka pwedeng lumabas. May sarili kang tirahan. Parang yung COVID nga, nung panahon natin, di ba yung COVID? Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng makisalamuha sa tao. Ganun yung experience ni Naaman. Ayan, kaya makikita natin dito na mataas ang kanyang posisyon. Marami siyang karanasan sa buhay, pinapaboran siya ng hari. Pero bakit kaya hindi siya gumagaling? Ayan, so makikita natin dito na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, sa lahat ng ating pinagdadaanan, minsan kasi pag tayo dumaraan sa, ayan, kagaya niya, may sakit, may mga problema tayo,
naghahanap tayo ng solusyon yung sarili nating kaparaanan, di ba? Bilang tao, ang una nating lalapitan yung mga kakilala natin, tama ba? Hindi ang Diyos. Ganon din ang nangyari kay Naaman. Marami siyang nilapitan. Ang isang nilapitan niya ay si Haring Joram. Yung hari niya, nagpadala ng sulat. Ikwento ko na lang kasi masyadong pahawak mabasahin natin lang. Nagpadala siya ng sulat kay Haring Joram. Nagpadala din siya ng mga regalo na ibibigay doon. Para pagalingin daw si Naaman sa kanyang ketong. Pero ang ginawa ng hari ay nagalit. Sabi niya, nag-uumpisa yata ng labanan. Pinakamoy yata ako ng hari na ito. Bakit dito niya pang puntahin? Hindi naman ako nakapagpagaling. Ang isa siyang hari. Wala naman siyang kakayahang magpagaling. Kaya minsan sa mga sitwasyon natin, ako mahanap tayo ng solusyon na sa tao natin hinahanap. Pero wala tayong mahanap ng solusyon. Kasi lahat ng problema natin, ang tanging makakasolusyon lamang ay ang ating Diyos. Amen. So lahat ng bahagi ng ating katawan na kailangan ng kagalingan ng sakit. Kasi ang tinutukoy, depende lang yung sakit natin physical. Maging yung ating spiritual. Maging lahat ng ating mga pinagdadaan sa buhay, ang ating mga problema. Minsan hinahanap natin ang solusyon. Nasubukan namin yung maghanap ng sarili namin yung solusyon sa ibang tao, pero pakiramdam mo, pagod pa rin. Ganun ang nangyari kay Naaman. Marami siyang mga taong pinuntahan. Isa sa napuntahan niya si Propeta Eliseo. Sabi sa kanya ng hari, huwag mong ikagalit na pinapunta sa iyo yung taong yan. Kasi nagalit ang hari. Winasak niya ang kanyang damit. Kaya sabi niya, sa akin mo pupuntahin. Nung pumunta na naman si Naaman kay Propeta Eliseo, nagalit ulit siya kasi parang ang ina-expect niya kasi ay bibigyan siya ng tungkod o kaya yung tungkod niya tatapat sa kanya at doon na siya gagaling. Pero may proseso. Next. Oo, may proseso na. Ito na kung paano niya naranasan ang ating Diyos. Yan, naranasan niya ang ng ating Diyos. Makikita lang. Next na, proseso. Yan, siya ay naniwala. Yan. So, tayo kasi minsan kapag tayo ay may problema, hirap tayong hindi pa yan, alin niya lang una, ayan, siya ay nakinig at sumunod. Pangalawa yung sinabi na liwanag. Siya ay nakinig. Ayan, so, tayo minsan ay marami pinapakinggan sa mundo dito. Madalas yung problema natin lahat ng napakinggan. Okay yung sinasabi ng ibang tao. Kaya minsan yun ang nagdadala sa atin na gumawa ng mahihirap na desisyon. Minsan yung ating mga desisyon, yun din ang nagpapahawak sa atin, di ba? Kasi naghahanap tayo ng sarili nating solusyon. Pero makikita natin dito si Naaman, siya ay naniwala at sumunod. Yan. Basahin natin sa talata ng verse 14. Yan, nung sinabihan siya ni Propeta Eliseo na pumunta sa Ilog Jordan, lumot niya ang kanyang sarili ng 3 beses. Nagalit siya kasi na-expect niya na si Propeta Eliseo ay itatapat ng kanyang tungkod at doon na siya gagaling. Kaya nagagalit siya. Pero merong kasangkapan na ginamit ang Diyos. Yung isang Israelita na katulong. Ayan, nagsabi sa kanya, bakit hindi mo subukan kung doon ka gagaling? Kaya sa ating kapanahunan, pwedeng gamitin ng tao yung iba't ibang klase ng tao, kahit yung pinakasimpleng tao, yung pinakamababa. Ito katulong siya eh. Kasi minsan ang tinitignan ng tao, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos pag wala kang pinag-aralan, wala kang natapos, wala kang magandang estado sa buhay. Pero tayo sa ating kapanahunan ngayon, pwedeng gamitin ng Diyos ang mababang level para ipahiya yung marunong. Maraming ang bata ngayon dun sa social media, maraming nakapanood ng mga bata na ginagamit ng ating Diyos. Kasi nakalagay yan sa ating Biblia na darating yung panahon, makikipag-usap ang ating Diyos sa mga matatanda. Sila yung magsasabi ng mga mensahe galing sa Diyos pati ng mga bata. Kaya sabi ng katulong niya, nakatulong asawa niya sa Israelita, ay bakit hindi mo subukan? Sabi sa kanya. Ayan, babasahin natin sa verse 14. Yan. Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng tanggol. Naging na-transform. Naging bata yung kanyang putis dahil sa kanyang paniniwala at sumunod.
paniwalaan at sundin. Hindi yung ating maninga naririnig. Sa social media ngayon, marami nagkalat ng mga salita ng Diyos, nangangaral daw. Ang salita ng Diyos daw. Kaya dapat alam natin kung ano talaga yung tinig ng ating amang nasa langit. Pag tayo dumaraan ng iba't ibang pagsubok, iwasan natin yung magreklamo. Dito kasi si Naman ay nagreklamo birang tao, hindi natin maiwasan yun minsan, di ba? Lalo pag tayo pagod na, may sarili tayong solusyon, na gusto natin yun ang mangyari, pero hindi pala yun ang nais ng ating Diyos. Dito nagreklamo pa si Naman eh. Bakit sabi napakaraming ilog dito sa Damasco? Bakit doon mo pa ako luluri doon sa ilog Jordan? Meron naman yung ilog ng Abana, meron yung ilog ng Tartar, bakit doon? Sabi niya, nagagalit siya, nagre-reklamo sa kanyang sitwasyon. Pero dito nung siya ay nakinig at sumunod sa sinasabi ng isang propeta, dahil meron siyang kinabit na kasangkapan din yung katulong ng kanyang asawa, sumunod siya ay gumaling. So lahat ng bahagi ng ating buhay na kailangan ng kagalingan, kayang pagalingin ng ating Diyos. Amen? Hindi lang yung ating physical na problema, meron na tayong sakit. O lahat ng bahagi, maging ang lahat ng problema natin, kayang solusyonan ng ating Diyos. Basta marunong tayong makinig sa Kanya at sumunod. Kaya ng ginawa ni Naaman. Yan, sa sinasabi ni Propeta Eliseo sa kanya, sinunod niya. Ayan, so bumalik yung dati niyang kanyang kutis, na makinis. Sabi niya rito na kagaya ng kinis ng balat ng sanggol. Ayan, ang balat ng sanggol ay makinis-kinis. Hindi kagaya ng balat natin mga alam niyo na, mga bata na makunat-kunat. Sa kanya ay transform, tuminis. Ayan, sinasabi niya dito na kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan, tuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Hindi ko alam kung related yung ilog Jordan dun sa pinagbautisaran ni Jesus sa Bagong Tipan. Hindi ko alam kung parehas yung ilog. Parehas siguro yung ilog na pinagbautisaran ng Panginoong Jesus. Jordan din yun eh. Kasi dito ay iniiwasan ni Naaman. Siguro dito ang ilog Jordan dito na ating kapanahonan ay sa kagaya ng ilog Pasig sa Maynila. Nandun lahat yung Pasig ng dumi. Kaya ayaw ni Naaman. Siguro sabi niya, bakit doon? Yan ba? Nakita natin yung ilog Pasig yung panahon ni Duterte, napakalinis. Nilinisan niya, parang pwede yung paliguan, maraming nilista, ang bahay ng mga turista. Pero kung pagdating ng ibang nanguna, kung presidente ay bumalik sa trabaho at karumi, kapunan ng mga basura. Yan. Siguro ganito yung kagaya ng ilog Jordan. Kaya sabi niyo, bakit doon? Yan. Kaya minsan tayo ay dumarating din pag tayo may nararamdaman. Kasi ang taong may sakit, lalo sa physical, maselan yan, di ba? Masagin mo lang ng konti yan eh. Di ba natin kung ang insensitive, masagin mo lang basit ka. Okay, na. Kapot agdatin ang layo na. Kasi masakit yan. Di ba ating isa natin na opera? Okay, yung pastor, kapalasan na opera. Yung masagin mo ay kaya na mo. Kasi lang ay nakasakit ko na tayo. Pero maintindihan natin yung kanyang kalagayan. Eh dito kay Naaman, mas sikip pa yung kanyang karanasan. Yan, yung ketong sakit ng balat. Kung baga ay iniiwasan ka na. Kaya nung panahon natin yung COVID. May COVID ka noon. Iniiwalay ka. Wala nang pwedeng lumapit sa'yo. Di ba nung panahon ng COVID? Ganyan yung karanasan niya. Hirap din siyang huminga. Pati lalamunan. Pati yung kanyang mata. Ay, hirap din siya sa sakit na ketong. Hirap din pala yung sakit na ketong. Ayan. So, dito natin makikita na kapag tayo ay naniwala at sumunod sa ating Diyos, meron siyang gagawin na dakila na mga bagay sa ating buhay. Minsan hindi natin nakikita ngayon, pero ang Diyos natin ay gumagawa ng sikreto sa ating mga panalangin. Kaya magpatuloy lang tayo. Huwag tayong matitinag sa mga sitwasyon kagaya ito. Naghanap siya ng mga solusyon sa ibang tao, pati yung sarili niyang solusyon. Pero ang tanging makakasolusyon sa lahat ng ating problema ay ang ating Diyos. Kaya dapat pag may problema tayo, huwag tayong lalapit sa tao. Maraming mga tao ngayon na may problema sa social media ang nagpo-post. Kaya halos lahat ng buong barangay nalaman, hindi ko alam naman yung iba kung nakikisimpati.
nagpo-comment naman doon. Yung iba naman hindi naman alam yung sitwasyon, nagpo-comment naman doon. Kaya dapat pag may mga ganito tayong mga problema na pinagdadaanan, hindi lang sakit sa pisikal, lahat ng bahagi ng ating sakit na nararamdaman. Kasi nirepresent yan ang ating mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang una nating lapitan ay ang ating Diyos. Kasi siyang masigit na makakatulong sa atin, sa lahat ng ating sinayari. So makikita natin dito si Naaman ay meron siyang kakayahan. Kumbaga ay hindi kagaya na natin na normal lang ang buhay. Si Naaman ay may kapangyarihan kasi mataas ang kanyang posisyon. Kaya niya gamitin yung mga koneksyon, kumbaga, kasi mataas ang posisyon niya tapos kanilin niya ang hari. Pero wala siyang mahanap na solusyon. Iba nung nakinig siya at sumunod. Kaya napaka-inam na tayo ay nakikinig. Yan na ang tinig natin pinapakinggan, hindi ang tinig ng mga problema, mga sakit na ating naranasan, kundi ang tinig ng ating amang nasa langit. Ay napakaganda na tayo ay nagdi-devotion. Tuloy natin yung ating mga devotion, yung mga tumigil dito. Kasi yun ang pinakatinig ng ating Diyos, yung kanyang mga salita na nababasa, napapag-aralan natin araw-araw para patutunan natin ito pakinggan at sundin. Kasi hindi rin maganda ang pagkapakinggan mo hindi mo sinunod. Kung dito si Naaman ay napakinggan niya lang nung una, hindi niya sinunod, hindi siya bumalik. Pero ang ginawa niya ay pinakinggan niya at sinunod. At doon niya naranasan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya tayo, pag tayo may nakikinig, ng salita ng Diyos, napakinggan natin ang kanyang mga salita. Hindi lang maganda na tayo ay nakikinig. Dapat ito ating sinusunod. Kasi doon sa ating paghakbang, makikita natin doon ang kanyang kapangyarihan. Kasi pag hindi natin hanahabangan, yung ating mga pinapakinggan at sinasabuhay, wala din pong mangyayari. Kaya dito si Naaman, meron din siyang ginawa. Yung pagsunod kasi natin sa ating Diyos, meron din siyang kalakip na gawa. Hindi pwedeng ito ka lang. Dapat meron siyang gawin. Meron tayong gawin. Dito meron ginawa si Naaman, di ba? Sabi, bakit doon? Siguro napakaroon yung ilog na yun. Pero nung pumunta siya, nakita natin yung kapangyarihan ng ating Diyos na siya ay gumaling. So siya ay nakinig at sumunod. Pangalawa siya ay naniwala. Ayan, princess. Ayan, siya ay naniwala. Kung dito ay hindi siya pinagaling lamang dun sa kanyang physical. Dito rin ay na-encounter niya mismo ang ating Diyos. Kung siya ay pinagaling, hindi niya na-realize na meron Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na nakakagawa ng mga bagay na himala, hindi pa sa kanyang inaasahan at inaasahan. Pero makita natin dun sa unang binasa natin kanina, na bagamat hindi niya kilala ang ating Diyos, nandun pa rin yung pabor sa kanya ng ating Diyos. Sabi niya doon, pinapatubayan siya ng ating Diyos. Kaya siya ay nagtatagumpay, hindi lang siya, kundi ang bansang Syria, ang kanyang kapanahunan. Pero dito sabi niya, siya ay naniwala. Yan, basahin natin sa verse ng 15. Kita kami ngayon, 16. Yan. 16, sabi niya dito. 15 saka 16. 15 lang nilagay ko dyan. Sige, 15. Sabi niya dito, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ang gusto niya, pero sabi ko kanina, pwede niyo basahin sa tahanan kasi pag tinagay ko lahat, nakawa yan, hanggang 27. Ayan, so, makikita natin dito na siya ay naniwala sa ating Diyos. Dito niya na-encounter ang ating Diyos na meron talagang Diyos na buhay. Kaya, minsan sa buhay natin, pag may dumaraan tayo sa iba't ibang klase ng kaganito, sakit kay Naaman, iba't ibang klase ng pagsubok, iisip natin na ang layo ng Diyos. Wala siya sa atin, hindi sa Pilipinos. Pero dito sabi niya ay na-encounter niya ang Diyos. Hindi lang yung physical na kagalingan na napagaling sa kanya, maging kanyang spiritual. Namulat siya na meron parang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kaya sa lahat ng ating pinagdadaanan at sa buhay, meron lang nais ituro ang ating Diyos. Tinuturo niya sa atin, ipakita niya na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya dito makikita natin yung buhay ni Naaman na na-restore ang kanyang pagtitiwala sa ating Diyos, ang kanyang relasyon sa ating Diyos. Kabagamat ay yung una hindi niya kilala ang ating Diyos, dito ay encounter niya talaga ang ating Diyos. Ayan, so ang pinagdaanan kasi ni Naaman ay
pa yung pinagdaanan ni Hope. Next na, Princess. So, pwede niyong basahin dyan. Yan, sabi niya dito na, ang karanasan ni Naaman ay higit pa sa karanasan ni Hope. Ayan. So, yung kay Naaman kasi ay sakit lang sa balat ang karanasan niya, pero si Hope ay matindi ang karanasan ni Hope. Kagaya ng pinagdadaanan ngayon ni Kuya Ray. Nawalan siya ng kamahal sa buhay, nawalan kanyang kabuhayan. Dahil sa kanyang asawa. Hindi siya maintindihan. Pero nung naranasan niya ang pagkilos sa kapangyarihan ng ating Diyos, kasi sa ibang bahagi ng Biblia, sabi niya doon, nababalitaan lang niya si Yahweh, ang ating Diyos. Pero nung dun sa chapter na panghuli, sabi niya doon niya na-encounter ang ating Diyos. Naranasan niya ang pagkilos sa kapangyarihan ng ating Diyos kay Job. Ibinalik ng Diyos lahat ang nawala sa kanya. Hindi lang yung nawala. Ito ay dinoble. Amen? Kasi naman nagdoble ang pagpapala. Ayan. So, kaya kailangan natin makinig at sumunod at maniwala. Ayan. So, yun lamang. Gusto ko kayo na paso. Eh, gaman kayo. Di kalis ako na na. Ay, diba? Duble. Hello? Hala nga, duble. Amoy nagtulog na kiniyapo di siya sa sala nga duble. Kita duble ni panahon. Amoy na apay. Nubas-basahan ka kapsat mani kung di panahon ni Adan. Ang suplite yung original. Duble lang kaya yan. Yung original namin kakapsat. Palitok ti pagyanam. Tapta duble lang kayat mo. So nga, nalablabas ko nga pa yung mananayaw ni Apo Diyos. Ni ngamin hug kakabsat na dubli lang kanya na ginay subli. Ngayon di ko na ni Apo Diyos kiniadan ang subli di original. Isa man ay compare kayo kakabsat agayon ay. Di ko na ni Apo Diyos di naramid na kinihog. Ngayon di kayat ni Apo Diyos sa pamayan. Ngamin kakabsat na di naramid kinihog. Kaya't na kay paranas ni Apo Diyos si Jai. Kaya di panakabalin na ngam nalablabas pa yung ijay. Kaya, takitaan niya ani naman. Hanpay nga namati kini Apo Diyos sa namamu ni Apo Diyos ng apay. Ngayon naiwanan ni Apo Diyos. Kahit na meron na sa win at the purpose ni Apo Diyos. Kini naaman, kastamat kanyam. Kachilang kasimli ajay. Niya naaman na nangamamuti Diyos. Kana nalamdamag ni Apo Diyos. Kana nga awanti connection na kini Apo Diyos. Nang minaiwanan ni Apo Diyos. Ang pagpapauyo. Ya? Lumay di kapadasan sante nagpapayo apay. Linaaman tupay. Inaiwanan ni Apo Diyos silang tulangunan. Isa mga kabsat maminsan ngamin. Iparanas ni Apo Diyos na di kapadasan kanya tayo. Taplag parang na siya asino tayo. Nanda tayo ba na gigol ti pamati na? Dahil tayo pa gigol ti panagsabi na? Hello? Amoy yung mga kapsat. Sa totoo lang. Amuyo lang kumadya ang mumitagtad. An kayong nagayayam? An kayong nagsabi? Apay. Kung nakabsat nagbasit talaga ti may salaka. Gusto nga nagasat kayo. Kung nagtakabay mo nagasat ka. Yeah? Amuyo mga kapsat. Basit kayo kung nakakay. Yung amuyo. Hanot na pinaaduhan ti bilang kata. Itata timinsahi no among di minsahi ti kingdom. Among di papanam isuday di ti pudlong. Kat may salaan ti requirements kakabsat ko na na. Di ba namati ay dinunod ni Naaman. Ngaman na kaya't nga pagtulungan. Di boys, nga bidingay. Kuna di katulong apay dakis saya no padasam. Iso mapinadas na. Kata rasawan kakabsat. Nagtulog ka, kaya nagtulog ka. Yan ang requirements niya po. Sa totoo lang po ano. Ang requirements sa religion, ang requirements sa anya, ang grupong, ang requirements sa requirements ang tulog kayo lang ito Diyos. Awag na saya ka.
16, fundamental truth. Nasapul nga itong palad di 16, di may salaan, di may kaya. Diba, brother Ray? Amo yun, nung kita ang kinyagan, kakapsat may salang din pagkanat kit nga po dis ko na na, ibagam ka na anak mo, ngagtulog ka na itibilin ko, awanin sa balay. Pagkala, maraming religion na kataduhan ko eh, isang pagdapaan na. Ha? O, natidoktrina at Iglesia ni Cristo. Ha? Diba? Bawal nga ni Cristo, ibarang nga Diyos. Doktrina na dyan. Ang tao lang ni Jesus Christ. Kanya kayo nga eh. Tao ba ni Jesus? 100% nga tao. Ngam 100% mat ka Diyos, patyan kayo nga ron. Nga ni Jesus Christ ka Diyos. Itang tabakan nyo nga, patyan ate yan. Mamati kayo ba nga ni Diyos Amak, ni Jesus Christ at may maysa? Yeah? Mabasa yun ay no kahit yung magbasa. Ituloy yung devotion nyo, makita yun ay may nga talaga takunan ni Apo Diski ni Adan. Iti tinukit ni Satanas di bakrang na. Kat nagayos ti Dara. Kung ganom kunana jay kat kunan ni Apo Diski ni Adan. Adan kunana. Kastang tumod jaramidin na kanyak. Numayak di tadaga. Isuman ni Jesus Christ kini Apo Diyos may maysa. Saan na kaya't nasawin na di may ni Jesus ito. Pinanawan ni Apo Diyos si Pagarian na apay man nakabalin namin ni Apo Diyos. Pumano man ni Jay nga madalang tayo Jay. Hello. Kakabsat. Ay-ayatin kayo. Ay-ayatin na kayo ni Ate Lani. Kapay nga nagminsay kanya tayo. Sumasapay ka ni kakabsat. Tapat yan tayo. Kat number 1 kumaagtulog tayo. Ninaaman apay. Dinagtulog isuna saan ayaman na balbaliwan. Isumat agtulog mabalbaliwan. Manaydayaw ni Apolis. Sukunam takabay mo. Agtulog ka. Tabalbaliwan na katilyo. Ano yaman ninaaman? Adi putis na ko na nagbaling na kaya na koming. Ay sungan balbaliwan natin niya Apolis at sublitan niya ninyo kaslaogin. Hello. Manaydayaw ti Diyos. Saan lang niya? Ore ka ugali. Ubing na kapsat, ore masaktan ata, inay ayaw. Mayat manay, nung bakit kinasaktan. Uran anom ata. At sa ukay lang kumadiday ka. Ya? Nanataangan, masaktan ka kapsat sa balik reklama. Yan ubing masaktan. Anak ko, sorry. Anak ko pamlain. Mayat. Ay, ini, marupuktalan ni Jurassic amuyuhan na kaya't kumautang. Untam adi agsami. Ha? Nagmulakay, pinubakit na utang. Makiapa rita. Ha? Hello? Ngam nagsuplita di panawin ni naaman kakabsat. Ngayon nga dinagtulog na baliwan. Manaydayaw ni Apo Diyos. Tawan kumadanak ti Diyos. Nasaan nga mabaliwan manaydayaw ti Diyos. Pumalakpak man nagitandak ni Apo Diyos. Natipukta na ti hallelujah! Amo yung mga kapsat awanan ito pakaragsakat tantay. Sumakitutulan ang talalaki ni Apo Diyos. Kunat ama ang mumat na tipusok at dan ititindan. At dan itipagariyan. Ang tatarabaho at manikata ng pag-urayak lang titumat mo, itararap. Wala kinuha po sa manabannog na ito. Namabalin ako kahit nagtrabaho. At ayunit ka kasta grabe nga nakaputpudot, umabot kami ganda niya alas 12. At kaste katindi, nagtrabaho. Yung nagasat kakadsat sa dalit itrabador apa. Manipot kakabsat ki kamatuan nga posisyon itata na ibabada dito yung 200 ki maidagdag. 200 pesos batas na itanda mabalin yung reklamon.
Iginatuluhan na itong palan ti barangay. Ha? Bakas saya. So, awanan ka kalsat. Nag-asat na diti makitang tangdan, dawak na tangdan da. So, nga na diti kalpintero, kala kanya ka 500, maminsan 600, ang parehas kami na dyan. Maminsan ka talaga 600. Kaya na kanya. Napunta makita na magkitrabaho. So, ano, 600 plus 2, 800. So, batas namin nga yun. So, ano, handa may patungpal kaya kayo mabalin yung reklamo niya. Batas sa jay, aging gana tagraog. Agtalog. Kanang nagputi balita, nabuyak ti balita. So, agyaman tayo. Namdungtang ti panahon kakalsat. Into, muda tayo, 1,000 po minimum sa trabaho. Maday-dayo ti Diyos. So, may kararat tayo. Yung mangyaring may nakatipin. Mabirukan tayo, nabiti talaga magtrabaho ti Diyos. Kaya, ado ti mabaliwan, ti bansa tayo na Pilipinas, maday-dayo ti Diyos. May bawal tong tagpukan ti tayo. Kakaya tayo na agbyag na saan nagpukan ti tayo. Kaya tayo tagbyag na awan tong tagok uma. Kaya tayo tagbyag na kapsat apay. Huwag tanong ni Apo Diyos silang supply kanya tayo. Saan tayo ito problema na dyan madaydayan ti Diyos. Malaksid lang dalit ang taltalog. At importante na saan na mapuka. Ngayon na dalit ang mais kakagsak at agdadahil kalaan. Sorry. Yung mabundong tayo ko, tinay isang isla na dito sulto. Eto, awang pakibiyangak ijay, ng malamang kakasad, kakasdeti makasama. Mang-mang-tudak lang, iti pakpakauna, yamin, awan kanya ijay na kamitik lang, ibagak nagsuplit ay original a design ni Apo Diyos. Isumani na aman ng tani Apo Diyos ti pasyan. Tayo dinanggag na kat nagtulog kini Apo Diyos nagsupli nga kaslaubing di kutis na pasyan lang na yan nakarkaron tupay. Jarami din ni Apo Diyos kong tangkiala. Ayan. Kaputakas natin itong kanagitang hel manaydayaw ni Apo Diyos. Saan kang tumuntin na matay? Saan itong nagsakit dahil nga physical? Saan itong nababanlog dahil? Kaputa dahil dahil tinisign ni Apo Diyos. Nakayat na may subli. Iti panawal tayo. Manaydayaw ni Apo Diyos. Sumasan niyo kuman ngay ayamon ng sebe. Pasin tayo man. Ngam saan na nagiti panunutan tayo. Panunutan tayo. Ang subrita yung original. Manaydayaw iti Diyos. Amo yun, isang panunutan tayo namin yung original ka. Sa totoo lang, yan yung kastiga. Kastiga iti pagpana. Amo yun. Basaan tayo namin yung panawan ni Ino. Ang agsak. Ino ba? O ni Ino. Grabe. Yan. Iso nga kakabsat, kapamilya, itikingdam, kin kapamilya, kailang itisisyon ka. Tantay nga mo, tumakasama. Kami, nire-required na kami. Kaya talaga agatin dar, similar dito, 5 days. Isuro na ka, no? Kaya experience lang, nabayagan nga ng ministry. Isuro na kami, kakastikan ka siya. Kaya, walang kinahati na nila kahit timapan. Natipang ko din nila. At dahil kijimensahe nga grabe, tapos makalang kijimensahe din. Elementary, when na high school. Awan mo na, kasi kulang kahit timapan. Kung nagkatin na tayo itong kisito ka, mabalik. Kung nagkatalangit ka tan, problema ka kansan. Yan, isuna nga mismo, timang-ikat kanya kayo, awang problema. Namin naka-restore kakansat ikitindag. At saan lang nga basta na-restore, at na kami pa identity posisyon, manay-daya ti Diyos, isumasan tayo nga mananagan, mapapalaw tayo man kakansat iti grupo. Iti city, at taga city tayo man, awang mo mabalinda. Yeah?
dumanot kaldan, kaput adalan kay di si Jai, nga mang sip ka mang padpadakis ka na kami. Awang problema. Ya? Maray dayo ti Diyos. Namin. Amo tayo, di pagtungpalan tayo. Ken amo tayo, no si asino tayo. Ken amo tayo kakalsat. Adi papanan tayo nga talaga. Kaandaeng nga basta nga amo tayo. Namin, grabe kakalsat. Iso ka kanyayo, nga nagsagal ang dibusyo ni Tuloyo. Tamo yun, ay tayo tinamburuan niya talaga. Requirements is sumrat to the kingdom of the kingdom. Amen. Amin nga ba naglagi ko niyo at na proseso. Ya, hello? Pangkadya abroad, ay na proseso. Nagala ka ti police clearance, nagala ka nga muna ti barangay clearance, di ba? At na amin proseso kakabsat. Iso nga ti taga-kingdom, magna tayo, di tama nga proseso, tapno makadanon tayo di kingdom. Maraydayaw ti Diyos. So, hanyo nga naglagidawan, inuhang kay masaksaktan, ibagak kanyayo, sumurot tayo titama nga proseso, tani Apolo sa na proseso na, anya proseso natin inaaman. Napan kinilisyo, binagaan nilisyo. Apan ka di ilok Jordan, kan maminpito ka nga bisis nga, bumatok. Amuyo kakabsat is tao nga pito nga ni Jesus Christ, kunada, itinambal ni Jesus sabi. So nga namin pito, alin mato. At daming koneksyon na, dinagayo lang ni Adan, di Ilog Jordan. Idinabautisan ni Jesus Christ, di Ilog Jordan. Gamin mo nun na pa, nilisyo kami na. Ay ni Naaman, sakbay ko ni Jesus Christ. Diba? Hello? Imununapay ni Naaman nga limublog di Ilog Jordan, santo na bautisaran ni Jesus Christ, at dadaming minsay di Ilog Jordan. Manipod ka hindi kakasat, madaydayaw ti Diyos. Paan yun? Nagsalonsel kami ito na niya tinitsahin di Ilog Jordan. Kanya kayo. At taga-kingdom. Madaydayaw ti Diyos. Iso nga sapay ko ma, kaamin tayo, agsupli tayo, akas na itubig. Ako na ni Jesus. Ni Jesus kayo sa ati Nusan kay nagsubling, akas na ka ng itubig. Saan yun to mamabalin? Nga tawidan ti pagarian ti langit. Agsupli tayo. Hindi panunod, nga manamon ka nga napintas. Ya? Amuyulatan. Bukas dayon tininsay na kapsas. Antayin mo, pin. Katalan tayo. Gusto nga sapay ko ma. Kaawam ka kay ayaw mo nga taga-kingdom. Namin kakabsat. Awanin ti mayong mauni nga mensahe no nga mensahe ti kingdom. Doon walang aminin ti pagpilyan ti tao. Sumagmamano lang at awon naman. Ano nga minuto? Ano? 30 minutes lang kayo. Kiniabo Diyos. Nung kanya kayo tawon pa. Ha? 30 minutes lang ng kiniabo Diyos, kanya kayo tawon pa. Sumagmamano lang at tawonin. Kung walang kipagpilyanan kita. Awan ka di kingdom ni Sitan, ada ka di kingdom ka. Nada ka di kingdom ka, awan ka di kingdom ni Sitan. Kasi lang na simple. Katagpili tayo. So nga sumagmamano lang at tawonin. Yak at alibat ka kamsat. Dumano nga tawon. Yan nalibatan. Ija kangatuan. 30 minutes lang. Para kanya lang ati Ano na rumwar. Yung gapot ay ayatin kayo. Bagbalak na ito. Tatlo. Panunutan tayo kung mga santay niya. Ayawan na. So nga nilisyan na ka nag-message. Ibagam kanya na. Kuna. Nasaan nga napagpatagdi mula na. Yung dahil sa rawa kong yabo na. Kamuyo kakabsat. Iti ubraan iti Domingo, usually sajay, sa totoo lang, napadasak namin. No inubram ti Domingo, pinadas mo ti Domingo, sayang na. Na mapagkamakitangdan ti Domingo, kat ori nangin nina itangdan mo, apag kimatayat Ngam, no, nagtulog ka kinihapo na sa mo yung aywanan na tibiyat kayo, aywanan na dali ti amin nga nakada kayo, kas chay kakabsat ni Apo Diyos.
ngem nga sinusukat ko ti trabaho para kinilisi lang ka nung agdimo ka mapanagmula na kais. Baka na nga mo nga matikag yung mula na nga kais. Luhan nga nagtulog niya po Diyos. Baka awan apitan da. Sorry. Yung iso nga mente ko na tulog niya. So nga sabay ko ya, manay-dayaw niya po Diyos. So nagyaman tayo. Iso nga dagilang kakabsat itinagdag ko. Dahil mensahe niya ang tilani. Nagsapay ko mga naawatan tayo kakabsat. Apo Diyos, kahit na tayo mabaliwan. Apo Diyos, kahit na tayo makadanon din karina. Nang nga iting dam kakabsat. Ang mo yun, the devotion ni itulat pinakadomingo. Grabe, kakabsat. Dawata katabanggan tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. When madaydayaw ka, amami nga nasa tuwan, idaydayaw na ka, ama, nga po tinisahin, amay tibiyag ni akas kininaamon, ama, nga kayak ni nga maranasan. Dahil ginapabaro, ama, nga biyag ni. Ajag supli kami, ama, nga kas na itubing, nga nalaka nga lumag, nalaka, ama, nga mabaliwan, nalaka, ama, nga tulong ulo. Isu nga i-bless mo titong kalmay sa kada kami. At kayat ko, ama, nga amin kami nga ditoy. Anyaman ti mapasamak, ama, anyaman na biti, umay na problema, panulutan mi nga na kami kang kanakina. Ama, sikat yung na itibiyag mo. Awan kaya mi na awan maaramidan mi na awan kauyo. Isu nga dawat at pinta nga, i-bless mo titong kalmay sa nga tinamburuan nga panulutan mi, ama. Ang subli kami di original nga design mo, nga umay ti panawin nga awan ti problema mi, ama ti uray andyan ito'y nga lubog, nga inaramid mo, taning subli na kami, ama ti original nga design mo, saan kami nga problema ti masapul, ama, saan mi nga problema ti suot mi, saan mi nga problema ti panginalaw mi, kapunta sika ti mansok. Alay, bless mo waro ti tunggal may sa kanang kat maramit ka ni ama ti pangayataw kayat ni ama nga may santun nga daw maranasan min na iti takas na umray pa'y ama ti Suel nga idinagnag na ti unang ti 40 years sa mga nailangitan saan da nga nagsuksukat ngem saan da nga bimbangsit ama saan da nga nagsukat ti chinilas ka ngem saan nga narungot ama kayat ni nga maranasan ti original nga design mo ti diyan so nga dawagan ka ama kas anak ka pinili na kami nga mangi kasabatisog, pinili na kami nga mangi baga-ama, nagsubli kami gidesign mo, iso nga, nagiti nga kakagtag, i-bless mo amin nila, tulong amin na, i-bless mo nagiti sa lingkwan na, i-bless mo nagiti trabaho na, i-bless mo ti pamilya na, i-bless mo amin, nagmuna pa'y ama, nagiti nga estudyante, ganganin nga pasukan, tawatet nga amin na gitoy, itod mo tinailangitan na pinasirit ka na po na po. Anak, awan ti dumdumang nga bendisyonan, dapat tapat yun ni Ama, nga sikat ti Diyos na pagkapuan ti blessing, pagkapuan ti amin nga banbanat Ama, kag sikat ti mapadayawan. I-bless mo ti iti saom, kat iti ti kararag, may tinaga ni Apo Jesus. Amen.
na may gusto niya. Brother eh. Lumapay ako na ang mga napagpupuntahan sa anak na may bibig ko kasi mas hindi mo man naranasan yung nangyari na natin sa ngayon tinangyari kay Sister Gloria mga kaya na talaga panganay ko ang awan kondisyon ng rumpuan yung may sapay ano mo pa'y handa nga pa kahit hindi studio rin ulit ang mga kamilain at simba mag-face ako na siyempre nangungal pa rin ang kahit na saktan yun na gusto hindi ko naranasan ano mabukit na bukod di kapag mobile pa rin sa kaya bahala ka kinyakon mo na adilain sinamdaruan ng kalikita ang tuwan kinyakon ng matuwaldi atong pagkuwasin tricycle ugasan sa lubot kami hanggang ang pinakasbat hindi man yung truck at tricycle pati kalikti motor likod niya ako na yung nakasima so bumbaak ang inak ko ba pagkaan yung bumbaak diyan ko mga talbi ko na tao talbi ko madinga ka nag-giro nga uri na sa pananginas di ko minasla na nagpudlat ilang na ilokatan daldalusan yung mag-misis na umuwi na ano pang ginagawa ko dyan na nagingat na gumagawa ko ng asa ng dahilan wala hindi mo nakikita kung nag-flat yung tricycle at hindi pa nga maayos mo kung hindi mo kung inaayos mo sabi mo lang kung ayaw mo na para alam pa kung gawin ko na naman pa na so mga doon inaayos ka inaayos di kumpa at matindi ka mo di sangwan si Freddy taga awasin kita magkainit. So, kaya ako, please God, sa share natin na. Kaya lang, sige tayo di uros kami tikinita. Ang mga kinita tayo nila ang mga yung tuloy-uray na lagaw di oras hanap na lang sa nagpapagwate dahil 15 di oras ako na mapanap ng dyan nagwatak tayo na para agalas so adi lang nagkapuno yung tabukbet na adi na gamitin mo na kami na dyan kaya parbangon at takaak sabi ka naman hindi pa kami tahimik lawlawin sa dati-dati talaga nagpapabangon pastura tara kasjay tara lang sa ang sartingdan tagawaw hindi Domingo nga jay biglang dagat sa barukong ko tapos kinagtago ko tinigas ako dala ko ng kiri at pinapakanak ng mga tama ng pinitap na kung nagkararagat
Kasi tinusabi ko. So, mga siyay, so kita binabanak na. So, ajay, nagdire-diretso. Garas yung bigat, kasi hindi kaya rin yung mangyari. So, kung nga talaga, so, talaga nagkabayan na tayo na ako ng maswa. Bago kayo mangyari, talaga ibalik na natin yung lahat. Kaya nga nagtagsidi pa rin po ang mga pagbangon. At tagayan pinagsahin na kailangan ng paghandaan. So, medyo lang, praise God, hallelujah. Talaga, hindi ko man ang patunayan, mas ano tayo nang talaga, talit tayo ginapo na ng marswa, at tayo maawat at mangantay na kami, so, tayo pala maamiri, mangyari lang na nga maipaliwanag no, karanasan tayo, di ba, sa kini naaman, di ba? Ang reklamo, hindi naranasan natin, ilubukso na dyan ka, ilugburdan, yan ang naranasan mo sa mga pangyarihan na buwan ng maswakit, dyan na inamin, yung sarili na ang dagan ni Diyos na talaga Diyos Israel. Amen? Amen. Maraming salamat po. Sabi mo, nag-testify, adi, nagbarda, di mga nagbarda, pinag-testify, di Domingo. Hindi Domingo, nakarupata ko na tantalaya di Domingo. Yulit ko na tayo kasi. Pero marap ka saan, at ani pastor panilagaw mo di sa amin, di balay din niya. At yun na niya, kakaasi na magbag na, na umayayan na. Pastor, natagpuyan na, parang mo. Magdala ka rin kami, diretso sila sa Dirwanan. Kaya nangay ka, maging makastrat na nakalak mo digit mo. Patay na kuraron, na kakaasi na magbag na ni pastor, parang kayo inakma. Tatag, ang ko sinapat, ay paya pastor, nag-aaral ko pa na kung anak ko, at ano ka din. Pastor, at ito pag ginunga ko, ang umay ka lang pati, ay umay ka ang sabi ko. May ako dyan, ito ka pinyo ka po church, kasi may isa lang ka na, di man, di magpagana. Pastor, nakarubata ka po kapanggamin tumalay, taki 8, dapat at kaapigayan. Dito ka igayan. Pastor, ito sa araw, nag-promise ka na, umay ka no Domingo, kaputan agapura. Uwan pastor, sige, basta, uwan, umayag ka lang lang. Yan, igaya. At dati, pag gamitin mo ako, talagang igaya ko na. Kanya din dyan, kingdom of God, the Savior and Redeemer ko na. Basta, ay, to Church of Christ, ito na may salamat. Kung natin sa agay. It is to more, binibad nyo kang talaga nun. Apay kayo na mabanag tayo ng DJ Manan. Dito nga, hindi kinakaupupahin nila kayo ka idin na ibagpagana nga. Kaya dyan na Church of Christ, may salakan. Kaya dito nga pura ka idin na awan pinilin na may salakan. Hindi kasi aramig. Nga itong paltay kinako Diyos. Tumit kin sumurot. Kalwana. Nagdaldalusak kay likot na talaga na mula mo pati na natin itin ko na pinagiging kahoy na dagto mula sa kahoy ko. Anak mo nga isipin na banlog na apay idirapi eh. Anak mo nga nagkapkati nga patay, nagkakasaalang mo na apay hanggang alas 2 lang nakaturugan. Matang talaga, ako ang nga dati mangyari kanya ako na. Kas lang ay, at dati kas lang ay talaga nga nga ng pagkong kanya nga manggili mo. Nga talaga, kaya ako ka na tulungan na amok na ito yung mangyari at dati ni manglawlaw ni tidimunyot kaya mo ko basta. Amoy dito ka di tagipyang hel mo may manglawlaw kanya tamas na binibilit kanya ni si Satanas at kanya makaturo. Kasi may sa una ko niya cellphone ang hanggang may concentrate at cellphone pero pag kasi lang ay adamang gulo na tagayang ko tirabi
para sa wanak na naka-ring yun. Hindi pa naman talaga na wala ko nag-agree nga kaya mo na ang dami ko pinag-agree. Re-ring at lisel, di daw makare-ring sa mga pinay-baya ako para kapag bigat, yan naman isyon na tataatas ka. Ay ako, sa tuwing kanya rin dito nga banbanagan ayan. Awan sir-serbi, hinanay, awan sir-serbi na nag-dibo siya. Devotion mo ito para mo ito na kita. Mamiyaw ka ng Hindi pa, di nag-birthday kasi may testimony din. Hindi mo ate isa nag-testimony natin, tak di pa. So, nagiging kasi ate mo ng vaccine ko sa nagiging social media. Antay nga, iwasan tayo comment-comment kasi dito yung anong tiyan mo. No, hindi natin alam. Kasi tingin ang gumagawin, bigas na bigyan ko talaga kasi patsa. So nga siya kay Kat Never nga nagkong-comment ang kay Tikon, makikita yung sumunod ko mga rupkinig yung kita sa atin, hindi ka dati na ama na pinag-aakuman ng mga naman. Hindi ka nakagura, post. Kasi dati matas tayo gawin nga anti-cyberbullying. Ano yung nagalang kita ako kagwa, magaling ka may ibanda. So nga, so adili ko na nga, post kasi wala nakagurang ko na kinigit kita. Kung itagtangay ko makikita ka na din na nakagura na ka. Basta isa mga ito adili sa WhatsApp na kamadin. So nga, nagiging Wala tama, si bayad na, nung may madagtaw na. isang milyon din may isang tao, depende din namin. Ang kanya, binigay ko sila kasi panitigyan ka, ano kung mga milyon, yung ang panunot nila nga niya ako sa tati makamot. Yung talagang singer kami, hindi ko naman Kabayan kami ng araw-araw. sobra-sobra ko manibali. Yung putang inyari isa. Yung wala nga ni ako yung makamot. So mga po, yun yung kanito, nagiging kang mura na kasi sa guys. Tapos nagtumang sa ganyan dito. So mga, nagtumang kami kay iwasan tayo nga ni Kasbe, kasi tayo ang puti talaga nga nakasama. Uri kaya po tayo, may meron ka talaga yung mga tayo nga problema tayo. Di nga po gusto kami bagan tayo. Kasi adi ka rin balik ang mga di nagtuma, di tao, o doble kara gawin ko nagtuma di tao. Kasama ba yan? Matabi ko. So, may iwasan tayo. So kanya tayo nga namatikat na sapol tayo kay aking nasirit ko ito kanya. Mas na pala sa trials na nag-video. So wala nag-chismis. So nga, iwasan tayo kakabsat. Yan. Ano awalan, ito tayo nag-isang sagot tayo.